ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway isang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sa ang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sa Martes, Agosto 26, tuig 2025. Pagkatapos ng malawig naton nga weekend bangod sa sunod-sunod nga holiday nga aton nga celebrate, no? Back to normal na kita. Ang aton sinigang nga mga dalanon, matamat naman sa pagsako diri sa may palibot sa syudad sa Iloilo. Tapos ang selebrasyon ta sa National Heroes Day kag Iloilo City Charter Day celebration kapon nga adlaw. Back to normal na, to regular activities ang aton sinigang nga mga opisina, mga bulutuan. Medyo magalumon ang kalangitan sa pila ka mga areas diri sa may probinsya sa Iloilo. Actually dito sa may Antique, 13 ka mga munisipyo dito ang nagdeklara sang class suspension on in-person classes bangod sang projection sang pag-asa sang pagtupa sang mabaskog nga ulan. Malayo-layo ba ng Western Visayas kani sa low pressure nga nasiplatan, pero dito sa Antique dito medyo maulanon, sigurong chimpo dito. That's why nga gindeklara sang LGU sang probinsya sang Antique ang suspension sang face-to-face classes dito sa ilang probinsya. Dito sa Iloilo kay ina daw magalumon gid, pero nagatika-tika man si Haring Adlaw. Dili normal ya ang aton siniya nga mga transaksyon kung mayara kita sing klase. Sa aton talalupang doon nga mga balita ginaduso sa aton siniya nga board member sa probinsya sang Iloilo, partikular si board member Rolex Suplico, ang pagpausisa sa masobra 1.8 billion pesos na flood control projects sa 50 district lang niya, ha? Ginapaimbestigahan ini ang mga flood control projects sa 11 ka mga banwa matapos nga makabaton sang kopya dari ang aton sini nga board member nga tinda may pila ka mga projects nga daw wala malistahaw. Ang muni nga daan ang agenda gid sa aton sini nga presidente sa nagdikad kag tubtob subong nga mga tinion nagapalibot sa bilog nga pungsod si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. agud o si Saon ang ini nga mga proyekto personal na ginakantuan ang mga lugar, ang mga flood control projects na gina-question. Natodiskubrihan iban dito kakalabuka lang kay wala gali mga kabilya. Dere sa aton bala sa may probinsya sang Iloilo kag sa iba naton nga kaingod nga mga probinsya may mga flood control projects da nga daw nadiskubrihan na daw hindi hindi manami, wala nagasunod sa standard o kung ang iban wala gid ya. Wala gid ya nagtupa. O kung ghost project. Makatulong sa guys.
Ay, muna nga diri sa may syudad sang Iloilo naman sa interview kahapon kay Mayor Raisa Treñas nga nagpabutyag ang alkalde nga mag-join sa Mayors for Good Governance Initiative. Amo ni bala ang grupo sa mga alkalde nga ginpamunuan sa nagligat kanday Mayor Baguio City Mayor Benjamin Magalong, Mayor Isko Moreno, Mayor Vico Soto. Nag-aamat-amat di sila damo sa bilog nga pungsod. Kasi Mayor Raisa Treñas mag-join man suno sa iya kay ini nagapapag-on sa handom sa aton siniya nga gobyerno nga mausisaan ang ini nga mga proyekto kag matumod kung may mga ghost project advante diri daan sa Iloilo City sa nagligat may mga inspeksyon naging patigayon ng aton sini nga City Engineers Office, ang Office of the Building Official. Naging pa-trace up ang tanan nga mga waterworks kag flood control projects sa may Iloilo City. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:39 sa aga, bago naton padayunon ang aton siniyang mga dugang pang mga balita. Kuhaon naton nanay ang balita. Agrenovate 2.0 Coconut Expo 2025 buksan subong adlaw, Martes na mo sa Kapitolyo. Ano bala ang mahimo kag ang mabulig sini sa mga coconut producers naton sa may diri sa may Western Visayas? Ibaloon naton sa balita ni JP Herbas. JP, good morning. Morning Jen, buksan sa mga Martes ang Coconut Expo sa bahin sa Iloilo Provincial Capitol Grounds bilang kabahin Jen sa mga aktibidad sa Agrinovate 2.0 tag Iloilo Provincial Coconut Week Celebration. Halin Agosto 26 tungtong 29, mahimo matun-an sa publiko sa sininga expo ang value chain sa lubi halin sa pagtanom kag pagproseso bilang mga food and retail brand. Ang aktibidad dyan mag-asarwiman na pagkilipon sa mga mangunguna, SMEs kag homegrown enterprise para isilibrar ang puno sang kabuhi. Ang Agrinovate dyan coconut exhibit as mentioned, isa lang ini sa mga aktibidad. Buwas nga adlaw, may hiwaton dyan nga coconut planting ceremony and coconut development council meeting sa Banwa sang Leon. Samtang sa Agosto 28, hiwaton sa Hotel del Rio dyan ang Agrinovate 2.0 Forum sa diin istoryahan kung ano pa ang mga posible nga mga potential sang coconut sector sang aton siniya nga probinsya kag kung paano pa bala mapasanyog ang aton sining mga manuglubi kay tinakitaan sang aton sining organizers ang Philippine Chamber of Chamber of Commerce and Industry Iloilo nga kadako sang potential no sang lubi pero minimal lang ang nagasulod diri kada subong malamo sa mga panghangkat na ginaatubang ang nasambit iya nga sektor. Kung sa Agosto 29 dyan, hiwato naman ang culminating activity sa Iloilo Provincial Capitol Grounds. So madamo-damo nga aktibidad ang ginapreparar karong nga tuig sa Agrinovate 2.0 para nga ma-highlight ang kaimportansya sa sining ginakabig puno sang kabuhi. Pati kung ang lubi nga daan subong to amat-amat naman gamay ang numero no kay halin sa damo tas sa kahoy, dahon, bunga, ano pa gini no mga butong, tuba, hindi produkto gini ya mapuslan mo gid pati silhig gani. Walis tingting makakuha mo pa sa lubi no. So sa aton sini nga mga producers isa gid nini sa mga ginaduso nga mapadamo man no ang kay tigadamo ang demand sa mga produkto nga ginakuha sa puno sang lubi. That's true dyan. No? Sa karon madamo pa sa mga posible nga area na mahimo tamdan sang lubi kag ginalauman nga pinaagi sa sining Agrinovate 2.0 dyan ma-identify sa aton sining probinsya ang mga estratehiya para liwat nga magsanyog ang industriya sang lubi diri sa Iloilo. Thank you JP sa imong nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo. ang dugan o inday. Salamat gid sa balita ni JP Herbas sa aton sini nga mga coco planters dira no. Attend gid kamo sa mga seminars kasubong sini kay makaano kamo makapamangkot, makakuha kamo sa mga impormasyon direct from different government agencies kag mga sektor nga in charge ni sa kung paano mabuligan ang inyo sini nga industriya kag kung bala
ang mga duta naton diri nga mga kung mong may bakante malang nga mga areas kay mga pwede matamnan sang lubi, may mga assistance ina nga ginahatag ang aton sini nga government, may ara nga ginapanghatag na libre nga mga seedlings sang lubi. Magluwas sa planting ang ano gid ang information, tama ka importante ang education, kinahanglan gid nga ma-enhance sa aton siniya nga mga mangunguma sa patag sang pagtanom sang lubi. Inday sa imo yuhog nga Sa buko juice pa lang nga daan, perti na in demand ang lubi sa subong ginakulang ang mga buko juice di sa city. Tamo sa naga-healthy lifestyle kay ti ka namin ginaimnon sang butong sang lubi kadto ka Blaskilid ka Esplanade. May mga nagabaligya na butong aga, pati may mga naga-jogging da nga mga kauturan naton pagkatapos nila pamalhas kag mag-zumba session, gapila na sila sa may cart da nga nagabaligya sang buko juice. Ti buko juice pa lang ina. Mayara pa na nagaproduce ng langgaw, tuba, mga coconut oil, kopras, kabulay kagdi pinakasikat yung coco lumber nga ginagamit sa pag-ubra sang isang balay, pwede mo magamit da. ka lang isang sapal Muni nga mga produkto ang makuha sa lubi kag madamo pa. Ginaamat-amat ni sila, ginaamat-amat isang Department of Agriculture nga mabuligan ang aton sini nga mga farmers sa nagkalain-lain nga field, no? May ara sa humay, sa mga cocoa producers naton, kakao, kape, tanan nga mga produkto nga mapuslan gid sa aton nga mga farmers. Kag gina-encourage gid ang multi-crops ka dapat. Hindi ka lang mag-concentrate sa isa kasahi isang tanom. Kaya ang goal diri nga dapat sa bilog nga tuig may ara ka sang harvest, may ara ka sang produkto. Kay tikon sa ligan mo lang da karon nga isa lang da ang imo produkto, Inday sa dugan plus pa ang pabagbo-bagbo sang panahon, dalas ang climate change, garalabot sa punto nga maburilyaso gid ang produkto sa aton nga mga mangungumati. Isa man sa mga gina-encourage dira, ipa-insure gid may ara kita sang PCIC. kagayon May mga palista gina dira na parehistro ang inyo sini nga mga kadutaan Inday para nga malakip sa insurance kung may ara sing mga kalamidad nga posible makahalit no sa inyo sini nga mga pananom. Para sa usapang agrikultura, kompleto na da ang mga detalye. Every morning may ara sing programa ang Department of Agriculture sa diin mapustlan gid sa aton siniya nga mga farmers. Sa pihak nga bahin, madamo ang mga ako naglabotanan sa 745 ka mga pumuluyo sa siyudad sang Iloilo. Inday sa imo Nakabenepisyo sang libre nga gunting, masahe, pedicure, manicure. hindi maka Ang pagproseso sa mga dokumento sa CCRO verbal registration kahapon dili sa may syudad sang Iloilo sa Plaza Haro kag sa may distrito sang Arevalo may atipan centers na ginpahampang ang aton sini nga Iloilo City Government in relation sa pagsaulog sa aton ika-88 nga Iloilo City Charter Day. latot sa imo ka Libre ang masahe gunting mga senior citizens naton. Wala ya sang reband ha. dugan o Gunting lang gid sa aton sini nga mga kauturan ti at least nakasave ang iba naton ng mga kauturan. Pila daan magpa-parlor ka, magpagunting ka, pila gastuhon mo, pinakanubo is 100. Pamasahe ka sa buong 30 minutes ara sa 200 to 250, 30 minutes lang na, half body ha. Ti kahapon, dako gid ang bulig no sa aton siniya nga atipan centers sa mga kauturan tanga naka-avail sang sini nga mga benepisyo kag nag-relax ilalawas, nagwapo sila. Kag nagwapa kay tungod may mga kita may mga manugunting, may barbero. Na libre nga nagtanyag sang ila siniya nga serbisyo kadungan sang celebration sang 88 Iloilo Charter Day. Ang manami sa Atipan Center nga ni kay ti kahapon nakalagaw si Mayor Raisa Treñas. Ginistorya man ang mga pila ka pumuluyo, ti may mga nagpalabot sang sentimento nga suno sila nga ginpahayag sa alkaldita. Sila nila mayor daw mas manami kung ang aton Atipan Center
may ara nga mga extensions, no? Kung may satellite offices sa mga distrito, kaya hindi na kami magsaka dito sa may 7th floor sa Iloilo City Hall. Kaya isang last week, kung matandaan ninyo, ginlunsar na da, ginbuksan na da ang 7th floor. May portion sa opisina da nga gin-designate ginaya nga area para sa Uswag Atipan Center. Inahanglan mo bala burial assistance, medical assistance, educational, ano pa gid, no? Ang madamo pa nga mga services, lungon, kuno pigado gid lang ka namahalan kasang lungon. Pwede ka nagapangayo bulig sa aton Atipan Center sa 7th floor sang Iloilo City Hall. Saka kada dala lang mga dokumento mo kag mas maayo man kung may ara sing referral from barangay officials, particular kay kagawad, kay kapitan, para ma-address dayon ang inyong mga kinahanglanon. Ugaling kay ti balaan man naton nga ang iban bala na budlayan magsaka, especially kung senior citizen ka, PWD. Igi na konsidera sa aton sining alkalde nga base posible nga pahamtangan sang mga extension o kung satellite offices sang Uswag Atipan Center ang mga distrito naton sa sini. Hindi na sila kinanglan magkanto di sa may Plaza Libertad o kung sa Iloilo City Hall. Kung nalayuan sila, pwede sila makakanto sa mga district offices nga igapahamtang pananglit. Ini ang matuma na, no? Sa subong harap lang sa planning stage. Suno sa alkalde, ining posibilidad ng pagpahamtang sa mga Atipan centers sa iban nga mga distrito. Di ba do ka nami nga nga hindi ka na magkadto sa 7th floor dira kay perti man kagutok kag medyo mataas-taas sa kaon. Dako gini ang mabulig sa aton sini nga mga kauturan, no? Mga kasubong sini nga mga services sa mga pumuluyo tanga direkta sa ila, direkta nila nga ma-avail ang ini nga mga benepisyo. Hindi Gipabutyag man sa alkalde ining plano niya nga pag-upod sa Mayors for Good Governance Initiative sa diin nga madamo na sa mga alkalde sa pungsod ang nag-signify. Actually diri sa Iloilo damo na mapunggan hay nagaupod sa kausa sa panawagan nga imbestigaran o sisaon ang mga flood control projects sa ila sinitag sa mga nagkalain-lain nga lugar. Kaya kung matandaan ninyo, kundi may sumbong sa Pangulo itong hotline, naging anunsyo si President Ferdinand R. Marcos Jr. Dito to ang iba nato ng mga kuturan, gin paagi nila itong ila sining mga naobserbahan sa mga flood control project. Ti ang pag-intra o kung pagpasakop sa Mayors for Good Governance Initiative suno sa alkalde nga ti bentaha gid ini sa aton siniya nga syudad hay inday magluwas nga ma-promote ang transparency. May participation, may ang aton siniya lokal nga panguluhan makabulig sa paghatag sa mga datos sa sining ginapatawag na investigasyon para sa mga flood control projects dito sa mga syudad sa Iloilo. Kumbaga may proper monitoring batik malapo na mahimo ang dugan ko inday ang aton siniya nga syudad para sa siniya nga kausa. Subong na umpisa na ni sa niligan ng mga inspeksyon mo. So ang importante mo lang diri nga mapasiguro nga ang ini nga mga projects ara bala kay tibudlay karon nga ara sa listahan may budget pero wala gali nagtupa, no? Isa ina sa mga ginapatan-aw gid subong kay ginapausisa sa aton siniya nga national government paagi sa DPWH. Involved dira ang aton sini nga mga LGUs sa diin makabulikid ang aton sini nga mga alkalde kung ano ang mga kinahanglan ng mga datos. Kaya hindi pwede nga ang proyekto abi ginapatuman tapos wala ma-furnish ang LGU. Dapat may copy ang tagsa ka kampo kag ma-compare na nagtupa gid man bala diin ano na nga face kasubong sina na call for transparency. wow yeah Ati ano na no tani-tani na hindi lang nesta sa investigasyon kundi makitaan gid sa pumuluyo nga may conviction mayara sing penalidad basta lang permis sa investigasyon ti daw hindi gid na ma-satisfied ang pumuluyo. Importante nga mayara gid sang sang manabat sini kiti
kaban sang pumuluyo. Naya mo kwarta sang pumuluyo sa mga taxpayers. At least ma-trace up ang ini nga mga anomalya nga natalupangdan sa aton siniya nga mga pila ka mga proyekto. Tihamakon ko to sa dito nga lugar, may 55 million pesos nga ginbayaran ang aton sini nga gobyerno sa proyekto nga wala nagtupa nga mo tong nagpa sampok sang kilay ni Presidente Marcos sa nagtigad. Sa ila matulupangdan nga ginpangita ini nga proyekto wala, pero may resibo nga ginbayaran ang iniiya nga proyekto. Tinakon mo na Tulo ang laway. Hindi makatulog sang una gani kung wala ka mahadlok sa nila, kay tinanad ka, halimbawa wala ka mahadlok. Sige, wala sa may gatan-aw, mga maamuta sini. Ma-exercise kita sa sang pagpangawat, corruption. mapungga. Hashtag sa no, abi. Hashtag sa no, nga mo sina, na hindi ka madakpan. Maluoy ka, may Diyos ang kalibutan. Ang masiling nila nga wala ka mahadlok sa gaba, bala. Mabot ginang tiyon nga makorneranay ka mo sina. Kaya mo sina, no, sa aton siniya mga tampad, yung mga opisyal, wala ka mo sang dapat nagkadlukan. Pero kung wala na ka mo iyas ang konsensya, kag sige ang imo, yang pamintaha sa pondo sang banwa, tinaya sigurado, din ka gidabiasta, sukta na ginakamusta sa katapusan. Igugma kong tagit sang tunay. Pero kung ang imong ginaobra maayo gid, no? Sincero ka sa proyekto, ginapasiguro mo gid nga maayo ang proyekto, para sa mga pumuluyo, wala ka sang dapat kahadlukan. Kaya ang end user mismo, amo sinang mahambal nga satisfied sila sa pagtupa sang sini nga mga proyekto. Kag hindi nga padalaan mo lang na sang hawsyaw nga mga projects, tapos pagkaligad sang 2 ka tuig, 3 ka tuig, guba na. So kabay pa no nga ang ini mga investigasyon hindi lang ni mabutang sa limot kundi miyara gid sang mihura sa proyekto kag mihura para sa mga may salabton sa nga kinahanglan gid pailan kaso kung para sabton Hindi makatulog. nagpatawan sang penalidad. Ay, Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:55 sa aga. Wala na kita sa tiyempo diri sa aton sinipagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang iban pa mga balita, karon na lang sa iban pa mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat din sa mga nag-upload nagapamati sa aton sininga nga pagpangalagad sa aton sininga programa. Kung nagidlang ang inyong alagad, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.